Sabi nga po, pagmulat pa lang ng ating mata, tayo ay magdedesisyon na. Tama po ba? Kung pupunta po tayo sa simbahan, iniisip natin, magbibigay ako ng desisyon, ano ang aking isusuot? Sino dito nagdesisyon kung ano ang isusuot mo ngayon? Anong oras tayo aalis? Anong gagawin natin right after ng service? Saan tayo pupunta? Anong kakainin natin? Lahat po ng bagay o lahat po tayo, walang age bracket, tayo ay nagdedesisyon. Sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, tayo ay binigyan ng opportunity para mag-decide kung ano ang gagawin natin sa buong araw. Kung ano po ang meron tayo ngayon, kung ano po yung wala tayo ngayon, at kung sino po tayo ngayon, ayan daw po ay resulta ng lahat ng desisyon natin ng past. Kung medyo malaki ang inyong tiyan, sorry for the word po, ayan daw po ay resulta na lamang ng desisyon natin kung ano yung kinain natin for the past days. To be honest po, ako po ay nag-gain ng 2 kilos sa loob ng isang buwan. Na-stress po talaga ako for the month of August. Hindi ko po alam kung bakit, pero yung tinignan ko po yung mga activities ko these past days, na-amaze na lang po ako sa Panginoon dahil sa sobrang dami niyang pinagawa sa akin. Nakapagturo po ako sa Tarlac, sa trabaho po. Naging estudyante po ako ng TESDA for 1 week. And then pumunta po ako ng San Carlos last week. Tapos kahapon po nagturo po ako ng SOS 1. At ngayon po magtuturo po ako sa 3 services sa araw na ito. Kaya yung kain ko po talaga, nagugulat yung asawa ko na lahat na lang ng hinahain sa akin, kinakain ko po talaga. Kaya naramdaman ko po talaga yung 2 kilo, medyo lumaki po talaga ako. Kaya sabi ko, yung paggawa ko ng message na ito, totoo nga po, kung ano ang tayo ngayon, kung ano ang meron tayo ngayon, kung ano yung wala tayo ngayon, ito ay resulta ng desisyon natin. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon, pinamagatan ko pong kung magde-decide po sila na ilalabas. Ayan, your decision matters. Ang isa sa mga nane-neglect po natin na binibigyan ng desisyon is yung spiritual life po natin. Alam po natin kung magkano yung iipunin natin financially. Alam po natin kung saan tayo magtatrabaho, career. May mga kabataan nagdidesisyon na sino ba yung pipiliin sa buhay. At kung tayo po ay meron ng asawa, magdi-decide ba tayo na magdadagdag ba tayo ng anak? Or tama na ito? Pero isa sa mga nane-neglect po na desisyon or inuupuan is yung spiritual life. Parang gusto natin automatic lahat. Gusto natin flow na lang, susunod na lang tayo sa flow. Masaya po ako dahil may mga first-timers. Sino po ba yung mga first-timers dito? Kinakausap pa po. So, kasi po, lahat po tayo mula beginning hanggang sa dulo ng isi-share ko, lahat po ay may stages of life na spiritual life natin ang tatamaan. Okay lang po ba yon? Wag po kayong, kinakabahan po kasi ako ngayon kasi hindi po ako sanay na nakalapel. Masanay po ako na nakamikropono kasi patay na po agad yung isang kamay ko. Pero ngayon po, para ako magmamagic. Kaya kabadong-kabado po ako, kaya mahaba po yung adlib ko. Pero itong pag-uusapan po natin ay isa sa mga pinakamahabang preaching na nagawa ko. Kaya ready lang po ba kayo dyan? Mukhang masisira yung schedule ninyo sa umagang ito. So, magsimula po tayo. Ano po ba yung mga character sa Bible na pag-uusapan natin? So, magbibigay po ako ng mga character sa Bible and then tignan po natin ano yung decision nila sa buhay. Una po,
si Pharaoh ng Egypt. So mababasa po natin ito sa Exodus 7. Alam naman po natin yung kwento ni Pharaoh at ni Moses at ni Aaron. Pero hinighlight ko lang po itong verse 7, chapter 7:22. But the magicians of Egypt did the same by their secret arts. So Pharaoh's heart remained hardened, and he would not listen to them, as the Lord had said. Ito daw po yung pagkakataon na si Moses at si Aaron ay nagre-request na kay Parao na palayain mo yung Israelites. Pero every day na ginagawa nila yon, yung puso ni Pharaoh lalong tumitigas. Kung kayo po ay first-timers dito, kung babalikan po natin bago tayo ma-invite dito sa simbahan or sa Christianity, ang tigas po ng ulo natin. Tama po ba? Ang tigas ng puso natin. Every day, every week, meron sa atin isang Kristiyano na nag-i-invite na, uy, atin ka sa church. Kasi bihira po yung tao na papasok sa loob para magsimba. Lahat po tayo na-invite. Tama po ba? Pero pansinin niyo po, pumayag po ba agad kayo na sumama sa simbahan? O pinahirapan ninyo yung Kristiyano na yon? Hindi ako pupunta kapag walang Jollibee. Kung di mo ako papakainin mamaya, hindi ako sasama sa'yo. Meron tayong choice, sasama or hindi. Patitigasin yung puso sa invitation, yes or no. Pero sa konsepto po na ito, nakita po natin si Pharaoh, tumigas po yung puso niya. Pero meron siyang opportunity na makilala ang Panginoon. Tama po ba? At marami pong salamat sa atin dahil tayo ay nagbigay pa-unlock doon sa nag-invite sa atin, kaya tayo nakaupo ngayon dito. Na-amaze po ba kayo na binigyan tayo ng opportunity ng Panginoon para makilala siya, pero hindi niya ipipilit yung gagawin mong desisyon. Nasa sayo pa rin kung susunod ka o hindi. Titigasan mo ba yung puso mo? Yes or no? Pero may mga pagkakataon din naman po sa Bible na pag-uusapan natin. Ito pong some people in Nazareth. Ito rin po, si Jesus Christ nagpe-perform na po ng miracles. Pero hindi siya makapag-perform dito sa Nazareth kasi sabi po do sa verse 58, He did not do many miracles because of their lack of faith. Even Jesus Christ, nagkakaroon ng limitation kasi yung pananampalataya ng tiga Nazareth ay wala. Jesus Christ na po yun, ha? Nasa harapan na po nila yun. Pero sabi doon, hindi siya makapag-perform ng miracles kasi lack of faith. Decision po ba nila yon na hindi maniwala kay Jesus Christ? Sa dami na lang naririnig na magagandang at mabuting balita patungkol kay Jesus Christ, desisyon pa rin po ba nila na hindi maniwala sa Kanya? Desisyon pa rin po ng mga tao yun. Kahit anong ginagawa ninyo sa buhay, kahit ang dami na nating naririnig na Word of God, attend tayo Sunday after Sunday, midweek after midweek, pero dumarating sa panahon na hindi pa rin makapag-perform ang Panginoon sa buhay natin kasi baka lack of faith pa rin po tayo sa Kanya. Mahirap po, no? Kasi po, lahat gagawin ng Panginoon. Bibigyan tayo ng opportunity, bibigyan tayo ng option, pero sabi ng Panginoon, gusto ko ikaw magdesisyon sa buhay mo. Ikaw pa rin ang magdedesisyon kung pipiliin mo ako o hindi. Maniniwala ka ba sa akin? Oo o hindi. Nandyan ang simbahan? Yes. Nandyan ang ka-light group mo? Yes. Nandyan si bishop? Yes. Pero pag ikaw na lang mag-isa, magdedesisyon ka, maniniwala ba ako kay Jesus Christ? Yes or no? Kaya mahalaga po yung desisyon natin sa buhay. May mga tao din naman po na
naniniwala sa ating Panginoon. Ayan. Kilala niyo po yung Samaritan woman doon sa well? Ito daw po yung instance na hindi daw po pwede makipag-usap si Jesus Christ doon sa babae kasi iba po yung kultura nila. Pero mapapansin niyo po doon sa kwento na yon, hindi pinilit ni Jesus Christ na maniwala yung Samaritan woman sa kanya. Binibigyan lang siya ng opportunity na kipag-usap kay Jesus Christ. Pero pagdating po doon sa moment, doon sa verse 19, Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Bumukas yung isip ng Samaritan woman at sinabi na, Sir, isa kang propeta. At sabi doon sa verse 28 and 29, Then, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah? Ito daw po yung isang mananampalataya na ang dami na agad na win. Kasi right after niya makipag-usap kay Jesus Christ, bumalik siya sa town niya at sinabi na, ito na kaya yung Messiah na hinaambangan natin? Tara, tignan natin. Desisyon po ba niya na maniwala? Pinilit ba siya ni Jesus Christ? Hindi po. Pero sabi niya, mukhang ito na. Kasi lahat ng ginawa kong kasalanan, alam niya. Lahat ng pagkatao ko, kilala niya. Kaya tinawag niya lahat ng tao sa town at sinabi na, ito na ba kaya ang Messiah? Yung desisyon po ng Samaritan woman matters. Kung paniniwalaan niya si Jesus Christ or hindi. Next po, meron pa po ba? Si Saul. Si Saul po, ito yung isang palasak na usapan pagdating sa from unbeliever to believer. Kung kilala po natin si Saul, siya po yung namamatay ng mga Kristiyano. Hindi po siya typical na unbeliever. Siya po ay may pwesto o may katungkulan, may kapangyarihan para i-arrest yung mga nanampalataya kay Jesus Christ that time. Hindi po siya katulad ng Samaritan woman na nag-iigib lang ng tubig. Ito po, may posisyon, may kapangyarihan, at meron siyang authority papatayin yung mga taong naniniwala kay Jesus Christ. Pero, sabi nga po doon, alam natin yung storya, doon sa Acts 9, 4 hanggang 5, nagkaroon ng isang malaking liwanag at kinausap siya. Naalala niyo po ba? He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked, I am Jesus, whom you are persecuting, he replied. Talon po tayo sa verse 18. Immediately, yung nabulag po si Saul, dinala po siya ng kanyang mga tauhan sa isang place at alam po natin na si Ananias kinausap ng Panginoon para ipagdasal. At si Ananias po ay nagdalawang isip. Sabi niya, Lord, di ba, ayan yung Saul na pumapatay ng Kristiyano? Kilala po niya si Saul eh. Magdidesisyon po si Ananias kung pupuntahan niya si Saul or hindi. Pero sabi ni Jesus Christ, siya yung pinili ko, siya yung gagamitin ko. Kung kayo po si Ananias, alam mong pumapatay ng Kristiyano si Saul, pupunta pa rin po ba kayo doon para ipagdasal siya? Ano po ang desisyon natin? Lord, wala bang iba? Baka yung barkada ko pwede. Buti na lang po, si Ananias ay sumunod. Yung desisyon niya, sundin si Jesus Christ para ipagdasal si Saul. At pagdating nga po dun sa verse 18, immediately something like scales fell from Saul's eyes and he could see again. He got up and was baptized. At alam naman po natin yung storya ni Saul, yung naging Paul na siya. Isa siya sa mga pinakamaraming naabot na tao sa Asia, sa lahat ng mundo. At siya ang isa sa mga pinakamaraming nasulat na book sa Bible.
Isipin niyo po, kung hindi nagdesisyon si Ananias na sundin si Jesus Christ, maaabot kaya niya ang Asia? Maaabot kaya ng gospel? Posible, pero sabi nga po, iba yung plano ng Panginoon sa plano ng tao. Buti na lang po, nagdesisyon si Ananias na sundin si Jesus Christ. So, ano po yung pinag-usapan natin? From unbeliever to believer. Moving from unbelief to belief is a crucial decision that opens the door to eternal life. It is a step of faith where one acknowledges Jesus Christ as Lord and Savior. So sa atin po, lahat po tayo nag-start from unbeliever. Tama po ba? Wala pong pinanganak na naniniwala kay Jesus Christ. Lahat po tayo makasalanan. Kahit yung nanay natin Christian, yung niluwal po tayo, unbeliever po tayo. Pero salamat sa Panginoon, nandito po tayong lahat dahil from unbeliever, nagkaroon tayo ng opportunity na maniwala sa Kanya dahil nag-decide tayo na ibigay yung buhay natin sa Kanya. Tama po ba? Sino dito sure ka na ligtas ka na? Sino dito sure ka na pupunta ka ng heaven? Sino gustong mauna? Oh, teka lang. Decision lang po kung saan tayo pupunta. Pero sure ba talaga na tayo ay save na? Sure na ba talaga tayo yung salvation natin totoo na? O dahil nasa simbahan lang tayo kaya nasasabi mo na totoo yung salvation ko? Kasi sinama niya ako kaya save na daw ako. Ang salvation po, ang magsasabi lang po, ikaw at ang ating Panginoon. Yes, araw-araw pwede tayo magkita, linggo-linggo pwede tayo magkita, pero yung relationship mo sa Panginoon, ikaw lang makakapagsabi niyan kung totoo o hindi. Yung nagkaroon ka ng opportunity, tanggapin si Jesus Christ siguro sa isang conference, sa isang service, sa isang invitation, yung decision po ba na ninyo yun ay totoo? O naitulak ka lang? Sana po wag kayo naitulak lang. Kaya search our hearts, search ourselves. Totoo ba na tinanggap ko si Jesus Christ bilang Lord and Savior ng buhay ko? Kasi kung totoo po yun, magkikita-kita po tayo sa heaven. Tama po ba? Good news po ba yun? Sasabi mo, kasama ko rin siya. Tumanggap din po kasi yung katabi mo. Tignan niyo po yung katabi ninyo. Makakasama niyo po yan sa heaven. From unbeliever to believer. Ngayon po, hindi po natatapos dahil tayo ay believer na. Sino dito naniniwala na si Jesus Christ ang ating Lord and Savior? Ngayon po, magdidesisyon tayo. Sabi dito. So God gave us the opportunity to receive Him as Lord and Savior. From unbeliever to believer, your decision matters. Next po natin, pagkatapos nating maniwala, ano ang susunod? Meron daw pong sa Numbers 13, yung Israelites lumabas na po doon sa Egypt at nasa wilderness na sila. Naniwala na sila sa kapangyarihan ng Panginoon, pero marereklamo. Tignan mo po yung katabi nyo. Buti na lang Old Testament to, sabihin mo. Hindi ka kasama. Tama po, wala silang ginawa kay Moses kundi magreklamo ng magreklamo. Pero take note po nakakilala na sila. Pinalabas na sila ng Panginoon sa Egypt. Nakita na nila yung kapangyarihan ng Panginoon kung paano kumilos. Pwede nating sabihin na sa loob na ng simbahan. Kasama na si Moses. May pastor na sila, may bishop na sila. Pero ang rereklamo pa, eto lang ba ang kakainin namin? Mas buti pa doon sa Egypt kahit pinapahirapan kami. Kakaiba ang mga pagkain. Ito po, naniwala na pero marereklamo pa din. Ayun po ba ay desisyon nila magreklamo o nahawa lang po talaga sila? Posible nahawa sa simula, pero pinanindigan na nila na talaga tayo na yung mga marereklamo dito. Kasi magsimula sa isa na nagrereklamo, nakakahawa po talaga Pero sa atin, dapat magdedesisyon tayo, magpapahawa ba ako?
o hindi? Sino po yung nakakahawa? Yung may sakit o yung magaling? Tama po? Wala naman pong may sakit tapos dumikit sa magaling tapos, uy, ayos, gumaling na ako ah. Wala pong ganun eh. Yung mga magagaling kapag na tabi ng matagal sa mga may sakit, nahahawa. Kaya tignan po natin yung mga lagi nating kasama. Sino ba nahahawa? Yung mga magagaling, yung mga walang may sakit. Doon sa mga hindi nagre-reklamo, nagiging reklamador. Desisyon po natin kung sino yung mga taong nakasurround sa atin. Desisyon natin kung ano yung sasabihin natin sa mga pastor natin. Desisyon natin kung laging grateful ba tayo o naghahanap tayo ng wala. Typical po kasi sa isang tao, naghahanap tayo nung wala. Naniniwala po ba kayo doon? Pansinin niyo po, pag dumating yung isang barkada, anong sasabihin? Nasaan si ganyan? 'Di ba? 5 na po kayong ganon, pero dahil kulang ng isa, hahanapin pa rin yung isa. 'Di ba pwedeng maging grateful tayo kung nasaan, kung sino yung dumating? Kung ano yung meron tayo? 'Di ba dapat grateful tayo na sinasabi natin, "Uy, salamat dumating kayo." Huwag niyo na pong hanapin paminsan-minsan yung wala. Kasi decision po nila na hindi makasama. Posible po, super legit. Lahat ng alibay po ay legit. Sa akin po, lahat yun legit eh. Hindi po ako nag-iisip na totoo ba yan? Hindi. Pag sinabi po sa akin na, Kuya, hindi po ako makakapunta. Okay. Hindi na po ako nagtatanong. Kasi decision naman po nila magpunta o hindi. Salamat nga ako dahil nagsasabi pa sila. Sir, hindi po ako makakapunta. Thank you. Legit lahat. So mga kapatid, from unbeliever to believer, pero minsan may mga pagkakataon na tayo mga believer na para tayo mga Israelita na laging nagre-reklamo. Next po, pero siyempre po, balansehin natin. Si Ezra po, yung nakakilala siya sa Panginoon or nakakilala siya ng word ng God, sabi sa Ezra 7:10, "For Ezra has devoted himself to the study and observance of the law of the Lord, and to teaching its decrees and laws in Israel." So, hindi lang po natapos si Ezra nung nakita niya yung move ng Panginoon. Ang sabi doon, nagkaroon siya ng oras to devote himself to study and observe the law of God. Anong verse po yun? Alam niyo po yan eh. Joshua 1:8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night. Ang gustong-gusto po natin doon, so that you will become prosperous. Ayun lang po yung gusto natin eh. Pero sabi doon, kapag ikaw po ay nakakilala na, you need to decide kung mag-aaral ka pa ng salita ng Diyos at magde-devote ka pa sa salita at presensya ng Panginoon. Hindi po natatapos yung nakilala mo si Jesus Christ. Desisyon niyo po para lumalim pa yung relasyon mo sa Panginoon. Kahit ano pong tulak ng bishop po natin, kahit ano pong sabi ng mga pastor natin dito na magdasal kayo, mag-devotion kayo, mag-pray kayo. Kahit anong tulak na po sa atin, kahit anong mikropono po ang gagamitin nila, kung ang desisyon nyo, ayaw nyo, wala po kaming magagawa. Kasi po, yung desisyon ninyo, personal po yun eh. Binibigyan lang po tayo ng opportunity, ng option. At pag itong ginawa mo, magiging prosperous ka. Pag hindi mo ginawa to, ito. Ikaw po ang mamimili. At the end of the day, yung decision mo matter. Yung decision mo personal. Nakukuha po ba? May natututunan? May tinatamaan? Next. Sana po, tayong mga nasa simbahan, may mga pagkakataon na
Kung sino pa yung nasa loob ng simbahan, sabi nga, siya pa yung mas madalas makasakit ng kapwa Kristiyano. Ito pong kwento ni Barnabas sa Acts 9. Ito po yung dumating na si Paul, si Saul from Paul, at pumasok na siya doon sa community ng Kristiyano. Natakot po yung mga Kristiyano kasi kilala nila si Saul. At sabi, ayan yung mamamatay tao, papatayin tayo niyan. Hindi ako naniniwalang na-convert na yan. Ginagawa ko na lang pong kasi kung babasahin po natin matagal. Pero sabi ni Barnabas, narinig ko siya, nakita ko siya, at alam ko, tinanggap niya na si Jesus Christ, at nagbago na siya. Minsan po sa atin, sa loob ng simbahan, minsan katulad tayo ng mga disciple din eh. Yung parang hindi tayo makapaniwala na ginagamit siya ng Panginoon. Siya? Sure ba kayo dyan? Papasok siya sa ministry? Ang aga pa niya para dyan. Sure ba siya? Huwag na po kayong tumingon sa gilid ninyo. Pero sana po maging Barnabas po tayo. Tayo po yung mga Kristiyano na, yes, naniniwala ako na tinanggap niya na si Jesus Christ. At bibigyan siya natin ng opportunity to serve, katulad ng pag-serve natin. Kaya, we need to decide kung tayo daw po ay magiging Barnabas o hindi. Tignan mo yung katabi mo, Barnabas ka na ba? Susuportahan mo ba yung mga bago? Your decision matters. Isa sa mga pinaka-nakakatalisod, yung mga Kristiyanong matatagal. Kami po. Kasi ang dami na naming concept, ang dami na naming idea. Kaya pag may mga bagong salta, sure ba tayo dyan? Bakit ganyan siya kumilos? Pero sana po, yung decision po natin, katulad tayo ni Barnabas, yung tiwala po na binigay sa atin ng Panginoon, sana ibigay din po natin sa iba. Thank you po. Glory to God po. Next po. So sabi dito, from believer to disciple. Luke 9:23, then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Sa James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves, do what it says. Ang dami na po nating narinig na preaching ni Bishop, ng ating mga leaders. Ang dami na po nating narinig na message din sa midweek. Pag nagmimintis po tayo, binabalikan po natin yan sa YouTube. Tama po ba? Pero sabi doon, we need to become doers of the word. Hindi lang padamihan ng attendance. Ako, sa taon na to, sino dito magsasabi sa inyo na wala pa po kayong absent sa Sunday service? Alam niyo po yan, di ba? Ako wala pa ako. Mas holy ako sa katabi ko. Kasi alam ko yung katabi ko, 1-2 beses nagmintis na to. Pero ang tanong, gaano na po kadami na narinig mo, na ginawa mo, at in-apply mo sa buhay mo? Kung 52 preachings na po yung narinig natin 2023, sa 52 preachings na po ba yon, ilan po yung na-apply natin? Ang problema po sa atin, nakakalimutan natin yung message kasi yung title pa lang ng message ni Bishop last week, nakalimutan na natin. Naaalala niyo pa po ba yung message ni Bishop last week? Yung title na lang. Clue. May Eden po siya. Tama? Kung title pa lang po, hindi na natin naaalala, what more yung mga sinabi ni Bishop? What more yung mga puntos na sinabi ni Bishop? Paano natin siya maa-apply? So, posible na desisyon natin na makikinig tayo, pasok sa kaliwa, labas sa kanan. Desisyon po ba natin yon?
Decision po kasi natin kung i-apply natin sa ating buhay yung mga narinig natin eh. Hindi po natatapos yung desisyon natin na tayo ay nakakilala. Dapat tayo po ay lumalago from believer to disciple. Yung believer po, follower lang po yan. Ano po mas marami? Follower or disciple? Mas marami pong follower. Naalala niyo po yung pinakain ni Jesus Christ yung 5,000? Follower po yun eh. Sumunod kay Jesus Christ dahil nakita nila yung miracles and wonders ni Jesus Christ. Pero ano sabi niya sa mga disciples niya? Paupuin nyo. At kanino inabot yung tinapay? At yung fish? Sa follower po ba agad? Sa disciple po muna. So ngayon po, mamimili po tayo. Tapos na ako doon sa unbeliever to believer. Sana umabot po tayo sa believer to become a disciple. Kasi po, God offers us the chance to have a deeper relationship with Him. From believer to disciple, your decision matters. Next po, kilala po si Demas. Isa sa mga disciple daw po ni Jesus Cristo eh. Pero sa 2 Timothy 4:10, for Demas, because he loved this world, he deserted me and has gone to Thessalonica. Si Demas po ay disciple ng Panginoon, pero yung napunta daw po siya ng Thessalonica at nakita niya yung mga material things na nandoon, pinagpalit niya yung pagiging disciple niya doon sa material things. Isipin niyo po ang haba na ng ginawa ni Demas. From unbeliever to believer to believer to disciple. Ito na yung chance ni Demas na mag-disciple na rin ng ibang tao. Pero yung napunta siya sa Thessalonica, mas nakita daw niya na feeling niya na mas maganda yung offer ng mundo, kaya binitawan niya yung pagiging disciple niya. Napakasakit po siguro nun, no? Yung ang tagal-tagal na natin dito, tapos may nalalagas pa sa atin. Yung ang tagal-tagal natin na magkakasama, pero bakit ganun yung pinili niya? Natalisod pa siya. Sa tingin niyo po, nagkataon o desisyon ni Demas na talikuran yung pagiging disciple? Desisyon po niya eh. Kasi kung nakita niya na yung move ng Panginoon, yung move ng Christianity, kahit anong i-offer sa'yo ng mundo, hindi mo babalikan yun eh. Kasi alam mo na magpe-perish yun. Pero ano kaya ang nangyari kay Demas? Kasi minahal niya yung material things. Mas mahal niya na sa word ng God. Hindi po masama na tayo po ay nasa mundo. Ang masama, mahalin natin yung mundo. Yung wala na tayong ibang inisip, kundi paano yumaman. Masama bang yumaman? Hindi po. Nasa Bible po yun eh. Gusto ng Panginoon, abundant life. Pero kung ayun na lang po yung focus natin, kung ayun na lang po yung lagi nating iniisip, at wala na tayong ibang gagawin, minsan naglalay pa tayo, nandadaya pa tayo para yumaman lang, yun na po yung mali. Kung lalaban ka ng patas, ibibless ka ng Panginoon. Isa sa mga pinakamahirap na laban po ngayon, yung lumaban ka ng patas. Kasi alam mo yung kalakaran. Siguro ayun yung nakita ni Demas eh. Nako, kung lalaban ako ng patas, matagal to. Dito na lang ako sa mundo, mas mabilis. Pero wag po tayong mawalan ng pag-asa. Kasi meron po tayong Elijah. Kilala niyo po Elijah? Si Elijah po ay makikita natin, mababasa natin sa 1 Kings hanggang 2 Kings. So, hinighlight ko na lang po ito. 2 Kings 2:15, the company of the prophet from Jericho who were watching and said, the spirit of Elijah is resting on Elisha. And they went to meet him and bowed to the ground before him. Bakit ko po siningit ito? Kasi po, si Elijah, tinitrain niya si Elisha. Hindi siya natapos bilang isang believer. Hindi siya natapos bilang isang disciple.
pumunta siya sa level na from disciple to discipler. Si Elijah, okay naman kahit hindi siya mag-disciple pero alam niya sa sarili niya na kailangan niya mag-disciple ng ibang tao para magpatuloy yung salita ng Panginoon. Kaya ginamit niya si Elisha para i-anoint. Nakukuha niyo po? Yes, naniniwala ka kay Jesus Christ. Yes, follower ka. Yes, believer ka. Pero darating yung punto, sasabihin sa'yo, nasaan na yung mga dinisciple mo? Meron ka bang na-win para kay Jesus Christ? Meron ka bang na-invite man lang na kahit isa na pinapasok mo sa simbahan at naging believer din? O tayo yung mga believer na madamot? Basta ako save, okay na ako dito. Basta ako bless, okay na ako. Meron bang burden sa ating mga puso na hahanap ako ng mga tao na wala pang Panginoon at isi-share ko sa Kanya? At nasa desisyon niya na kung papayag siya na tanggapin si Jesus Christ, pero hindi ako magiging dahilan para huminto sa akin yung gospel. Si Elisha po, nagkaroon ng double portion of anointing ni Elijah. Kasi po, dikit na dikit si Elijah at si Elisha. Lahat, every time na umaalis, sasama ako. Pupunta ako sa pupuntahan mo. Hindi ako papayag na hindi mo ako kasama. Hindi ako papayag na hindi ko nakikita kung paano mag-move ang Panginoon sa buhay mo. Sabi ni Elijah, hindi ko na matatanggal itong Elisha na to sa buhay ko. Sabi niya, makikita mo yung power na pupunta sa iyo kung mawawala ako. Anong ginawa ng Panginoon? Kinuha si Elijah. Tapos yung cloak na laglag, at ayun daw po yung sinuot ni Elisha. At ito yung verse na yon. Nagkaroon ng double portion of anointing si Elisha ni Elijah. Meron ba tayong isang tao na dinidisciple? Meron ba tayong isang tao na inaalagaan? Meron ba tayong isang tao man lang na ini-invite? Or pumasok sa isipan niyo po na itong kaibigan ko, wala pang Panginoon to ma-invite nga. Ang nakakatakot po kung hindi na tayo nakakapag-isip ng ganon. Yung Sunday after Sunday, midweek after midweek, perfect attendance tayo, pero never tayo nakapag-isip mag-invite. Isa sa mga pinakamasakit na pakiramdam ng isang Diyos. Niligtas kita, tapos ang damot mo. Bakit nahinto sa'yo yung gospel? Sana umabot po tayo dun, no? Yung burden dun sa mga loss. And lastly, dito po matatapos. Kay Timothy. Ang nag-disciple po kay Timothy ay sino? Si Paul. Si Paul po yung pinag-usapan natin nasa ul kanina. Yung mamamatay tao. From unbeliever to believer, from believer to disciple, discipler. Sabi niya kay Timothy, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to, saan daw? Sa mga taong who will also be qualified to teach others. And then sabi niya doon sa 1 Timothy 1:3, as I urge you, when I went in Macedonia, stay there in Ephesus so that you may command certain people not to teach false doctrines any longer. 1 Timothy 4:11 hanggang 13, command and teach these things. Nakikita niyo po, yung sinasabi ni Paul kay Timothy, ito yung ituturo mo. Ito yung gagawin mo. Sabihin mo sa kanila. Yung ginawa po ni Paul kay Timothy, hindi lang niya ginawang anak spiritually. Ginawa niyang disciple si Timothy. At sinasabi niya doon na kahit anong isip mo na mas bata ka sa kanila, huwag mong iisiping bata ka. Dahil ikaw yung dinisciple ko, sabihin mo sa kanila
lahat ng tinuro ko, lahat ng nakita mo sa akin. Kasi alam ni Paul, kapag hindi niya na-disciple si Timothy, ma-hamper or hindi nalalaganap yung gospel sa mundo. So sa atin po, we need to decide. Okay lang ba ako na hanggang follower na lang ako? Okay na lang ba ako na hanggang disciple na lang ako? Pero sana po umabot po tayo doon sa punto na magdedesisyon tayo sa buhay na from disciple to discipler. Kasi po, sabi nga po, God wants us to be co-workers in His Great Commission. From disciple to discipler, kaya yung decision nyo po matters. Nasa sa inyo naman po eh. Yung ino-offer ng church na light group, part po yun ng desisyon kung sasama kayo o hindi. Yung pinipili po kayo maging light group leader, desisyon nyo po yung kung tatanggapin nyo o hindi. Yung laging sinasabi ni Bishop na huwag nyong kakalimutan yung mga small group natin kasi nagpapalakasan po tayo doon. Desisyon nyo po yun kung aaten o hindi. Yung mga ministry po natin dito, it's your decision kung pupunta o hindi. Pero sana po, sa conclusion po natin, sabi sa Deuteronomy 30:19 hanggang 20, ano ko na lang po. This day I call the heavens and the earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessing and curses. Now choose life, so that you and your children may live. Binibigyan tayo ng option ng Panginoon. Yung desisyon nasa atin. Pero sinasabi niya na pag ako ang pinili mo, ito yung blessing na ibibigay ko sa inyo. Kaya sabi niya doon, now choose life. Pero po, kahit alam na natin yung blessing ng Panginoon, alam na natin yung kahihinatnan ng gagawin nating tama, at the end of the day, desisyon nyo pa rin po kung susunod o hindi. Alam niyo po ba, I'm so blessed sa simbahang ito. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung church natin nagdi-disciple na ng next generation. Yung mga bata po na hindi na naman po nila alam na nasa simbahan sila. Yung mga nasa children's, hindi naman po nila alam na nagsisimba sila. Pero may mga teachers tayo, nagpupursige. Kasi alam nila eh. Kapag natigil sa amin to, lagot kami sa Panginoon. Tapos may YM pa tayo. Meron tayong ministry para sa mga kabataan. Kasi alam ng bishop natin na napakahalaga ng pagiging discipler. Masaya po ba kayo na may ganito tayong mga ministry? Meron tayong women, meron tayong men, meron tayong couples. Lahat po lahat ng stage ng buhay ng tao, ino-offer na sa atin ng simbahan para ma-disciple lang yung mga next generation. Kailangan po natin ng mga workers na hindi lang matatapos sa pagiging follower, hindi lang matatapos sa pagiging disciple. I encourage you mga kapatid, umabot tayo doon sa pagiging discipler.